matter, the heart. Amen. If you love the people, those people, and God spoke to you to become a missionary in the Philippines, just like our Muslim right here right now, it's not the hardship, it's not the barrier of the language. It is about what is really God impressed you in your heart. Amen. No? And that's matter. And also to our sister also, Jovi Asuwara. Sister Jovi, welcome again. Praise the Lord. No? Kaya baka naman hindi nagkataon na kay napunta dito, maybe it is God divine leading. Not afraid to be part of this humble fellowship of God. Marami naman dyan churches na pwede mo mapuntahan. Malalaki, maganda. But I believe there is a reason why the Lord brought you here. May the Lord bless you. Palayan po kayo ng Panginoon sa inyo pong patuloy na pag-participate sa ating gawain. At nawa po sa inyo pong pagiging bahagi ng KCP Filipino Church. Our prayer is you will continually grow and walk in God's way. And this is the intention and the vision of this fellowship, that each every one of us will become committed a follower of our Lord Jesus Christ. Amen po ba? Sige po, ating palapan ng Panginoon. So, we have crisis right now, mga kapatid, actually. If you are really a very observant person, there is a great crisis right now happening, not just in Korea, not just in the Philippines, but in the whole world. And this crisis leads into confusion. People now become more on self-centered. If you are going to US, into Europe right now, there is the so-called the identity of individualism. That every people have the right to say something. You know the implication for that? Ano naging implication nun? Those people become more disobedient to the law. Kasi nga bakit? Lahat sila may karapatan eh. Hindi ba nung bata kami, pag nagsalitang mga matanda sa amin, talagang sinusunod namin without any questions. Ang mga bata ngayon, pag sabihan mo, i-argue ka pa eh. Diba? That's not logical. Ganito pa nila, di ba? But, when I ask my wife, saan yung misis ko na wala? Na-rapture yata. No? Nung tinanong ko yung misis ko, last Monday, sabi ko, Sure, ano ba ang magandang theme or may share ko in a pulpit? And sabi niya sa akin, share ka ng character. And say character is about the long-suffering, being patient, being humble. But sabi ko, in my heart, there's another way that God wants me to share. And that is this one. And this the crisis is happening right now. Because many people now have nothing to do with faith to the Lord. Why? If faith in God is very rampant in this world, dapat hindi tayo ganito pakaunti ngayon. Amen ba? If faith really is become endemic or pandemic in our surrounding, dapat hindi tayo ito lang. But the bad news is, faith now has become more nonsense even to the community. When you talk about faith, they can easily reject you. Oh, you're too much religious, right? And they throw a lot of questions with regards for your faith. That's why many people, rather even Christian, they are also doubting what they have faith
in the Lord. Dati, maalab sila sa Diyos sa paglilingkod. Pero nung lumipas ang panahon, naging mahina na ang kanilang pananampalataya. At dumating na sa point na kinakaayawan nila ibig ang gawain ng Diyos. At yan po yung isang nakakalungkot na pangyayari sa ating mundo ngayon. And the good news right now is, I will share to you this time, having faith in God. Pastor, basic. Maybe some of you say, Pastor, actually basic is sinishare mo. Yes, it's a basic. Sabi nga ng mentor ko, if you forget the basic, you will see. Tama? Basic ba uminom araw-araw ng tubig? If you forget that, to drink water daily, time will come, you will see. Basic ba mag-exercise, mag-stretching? Yes, Pastor, basic. But if you don't exercise daily, time will come. Kakasakit ka. Basic ba kumain ng mga prutas, ng mga masustansyang It's basic. Pero anong kinakain natin yun? Time will come. If you neglect the basic, you will see. The same with our faith. The same with our life in the Lord. If you neglect what is the faith that has given you, you do not strengthen, you do not even study, you do not even live on it, time will come. Malalayo ka sa pag-ibig sa Diyos. At maninigaw ka sa Kanyang kalooban. And I would like to discuss to you our theme, having faith in the Lord. Sino po dito ang totoo may pananampalataya sa Diyos? Itaas po ang kamay. Do you have faith in the Lord? Can you please raise your hands? Okay, come on. Yung iba parang hindi kumbinsido. Di ba? You know what? You can now, baba yung mga kamay. Di ba, kung tayo ng grade 1 tayo, pag tinatawag yung pangalan. Sa attendance pa lang, di ba? Phoebe Bryce Kalongeng, present na! We are so confident to raise our hands, di ba? Sabihin na, Brother Angel Hernandez, present sir! Di ba? Pero parang di ba gano'n tayo, di ba? Because we don't want to be missed out and absent sa klase. Dapat gano'n din yung kumpiyansa natin. Pag sinabi natin, I have faith in the Lord. Yes, I have really faith to my God. Dapat ganun ka kumpiyansa. Kasi pag hindi tayo kumpiyansa sa ating faith, ibig sabihin, there's something wrong in our walk with God. At ito po yung gusto kong i-discuss sa mga oras na ito. I want to give a biblical anchored faith na dapat natin tignan at dapat i-compare kung ang ginagawa natin ngayon ay isa bang uri ng pananampalataya. Because the Bible tells us that even the devil believes in God. Tama? That even the devil believes in the Lord. In, I think, James chapter 2. The Bible said that even the devil believes. If the devil believes and you are also believe in God, what's the difference? Ano pa kaiba? Meron po ba? Kaya we need to clarify the believer and a follower. The demons believe in God. A Christian should be a follower of God. Why? Because demon cannot follow the will of the Lord. But they are belief. You see the difference? Kaya if you are still believing in the Lord, in a mental assessment, mental awareness, you are just like demons. That's why we needed to clarify that having faith in the Lord. You know what? In the Bible, people done miracle things, not because of their strength, not because of their faith, because of their faith in God. I will give you an example. David. You know David? King David. What is the contribution of that guy in the Bible?
He's the king of Israel. But what is the most dramatic moment of the person in the Bible? He killed Goliath. Goliath is a full-grown warrior, and David is just a boy, a shepherd, and he killed a warrior. Oh, even now, imagine niyo po si Mike Tyson at si Manny Pacquiao, kahit magpareho boksinero yan. Sino ang mananalo? Sino kaya si Mike Tyson? Diba? Ang tawag din is heavy division sa boxing yun. Eh si Manny Pacquiao, although 8 division po siya, pero I think nasa part pa rin po siya ng flyweight. Middleweight, no? So compared to Mike Tyson, wala. Kasi yung bigat ng suntok ni Manny Pacquiao, kasi sabi mo 400 kilos po yun, hindi indagin yun sa bigat ni Mike Tyson. Pagtatawa na lang. Remember David in Goliath. David has no experience in battle. Goliath, many battle na pinagdaanan na. But you know what? What is the mitigating factor why David killed Goliath? It's faith. Sinabi ko nga doon sa kahapon sa cell group ng PDL, David has a divine conviction. And that divine conviction leads him to kill the giant. How's your conviction right now? Do you have that kind of divine conviction? And let us discuss what is having faith in the Lord. Sabi ni Max Lucado, faith is not the belief that God will do what you want. Okay? So, kinlarify po ni Max Lucado, faith is not the belief that God do what you want. It is the belief that God will do what is right. Maybe dito tayo nagkakaroon minsan ng crossroad ni Lord. No? Lord, I have faith that I will get there. Sabi ni Lord, that's not the right thing to do. Diba? Maybe ito yung minsan crossroad ni Lord. But faith, dapat ang faith natin, Lord, what is the right thing to do in this situation? And the Lord revealed you, do it. No? Hindi dapat yung parang si Lord, you are commanded the Lord, alisin mo nga. Diba? No, that's not faith. Because faith is the belief that God will do what is right. The question is, what does God really want from me? Ano ba talaga ang gusto ng Diyos sa buhay natin? Sa kanyang creation, ano ba talaga ang gusto ng Diyos? Do you have an idea? Or personally, in your life, what really God want from you? Ano ba talaga ang gusto ng Diyos sa buhay mo? Do you have an idea? Ano ba talaga ang gusto ng Diyos? Naisip mo na ba kung ano ba talaga ang nais ng Diyos sa buhay mo? If you take that personally, what does God really want from me? Lord, ano ba talaga ang gusto mo sa akin? Do you ask the Lord personally? Lord, ano ba talaga ang gusto mo sa akin? Alam niyo po ba? Let us discuss these things. Open our Bible in Hebrews chapter 11, verse 6. And this single verse, ito po yung i-expound po natin, become a platform for us what is faith is all about in the whole Bible. Let's pray. Let's bow our heads and let's pray. Heavenly Father, we thank you for the word that we want to read right now. May this word, Lord God, become, Lord, an anchor of our faith in our walk, in our worship, in our daily living here on earth, Lord God. Bigyan mo kami ng karunungan, ng kaisipan,
ng spiritual na kaunawaan upang sa ganun, Panginoon, ay maintindihan po namin ang kapahayagan po ng iyong salita. Maraming salamat po sa patnubay ng Banal na Espiritu. Lord, tulungan mo kami na makita at mag-guide kami sa katotohanan na sinasabi po ng iyong salita. Ama, maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. And Amen. Sabay-sabay po ating basahin. Hebrews chapter 11, verse 6. Sabi doon, and without Amen. Praise the Lord. The Bible now tells us that if you want to come to the Almighty, to the powerful, to the King of Kings, to the Lord of Lords, to the Maker of heaven and earth, to the Giver of life, you need to have faith. Why? Because it is impossible for you to please the Lord of Lords, the King of Kings, the Giver of life, the powerful God, the Almighty, without faith. And it's the premise of this verse. And I want to share you what is faith is all about in order for us to become a pleasing aroma in the Lord. Masarap kasi na araw-araw napapangiti si Lord sa iyo. Amen ba? Di ba, Ana? Napapangiti ka lagi kay Chloe? Di ba? Isama pa si Richard. Di ba? Amen ba? You see? Pag nakikita mo, di ba si Chloe, di ba, na may ginagawang, minsan makulit, di ba, parang daming, parang kalat siya. Pero once you keep a distance for a while, go back, step backward, and tignan mo kung anong ginagawa ng anak mo. Is makulit siya, pero masaya kang tinitignan mo kung anong ginagawa niya, di ba? Although, nako, ligpitin na naman mamay. But inside of you, there is joy. Di ba? Kasi anak mo siya. At natutuwa ka, nalulugod ka sa ginagawa niya. Yun din dapat ang Diyos sa atin. Dapat, ano tayo? Firm ka na, Lord, every day in my life, no, makulit ako, may ginagawa ko hindi maganda minsan, but I know that I'm pleasing to you. And I will make you smile. Faith is a response to revelation, not wishful thinking. Because our faith is not just about bahala na faith. No. There is a certainty of faith that God is teaching us. May kasiguraduhan yung pananampalataya. Kasi bakit? Natutuwa na ang Diyos eh. Maraming mga tao, Christian, may faith sila, pero parang hindi nila alam kung saan nila nagagawa o tama ba yung ginagawa nila. Yes, the wish in their mind that maybe someday the Lord will bless me, maybe someday the Lord will empower me, maybe the Lord someday will restore, and everything. Wishful thinking. But the real faith is a response to revelation. What revelation? Number one, to the revelation of His character through His Word. Ba't ka ngayon nagkakaroon ng pananampalataya sa Diyos? Kasi natuklasan mo pala, ang Diyos ay makapangyarihan. Tama? Kaya ka ngayon nag-response in faith na ang Diyos ay makapangyarihan, na ano man ang ginagawa mo ngayon, ang Diyos ang gagawa niya. It is impossible in your mind, but remember, all things are possible to the Lord. Keep response on faith. Kaya ito alam yung mga tao talagang punong-puno ng pananampalataya, isang karakter ang nag-develop sa kanila. Alam niyo kung ano yan? Patience. Matyaga po yung mga taong yan. Yan po yung mga taong mahahaba ang kanilang pasensya. Why? They trained by God to keep on moving even sometimes there is no security in the future. But because of their faith, that God is with them, that God will provide everything for them, they move on.
Why? Because the response to God's revelation sa buhay. In Romans chapter 10, verse 7 said, wala po sa slide, but you can open your Bible. Sige, tingnan natin. That's one of a very famous verse in a Christendom. Romans chapter 10, verse 7 said, ano sabi doon? If you're there, dapat mabasa nyo talaga ito eh. You need to read. Faith, di ba? Ano sabi doon? Faith comes from hearing. Okay? I-pause mo natin. Hearing for what? Di ba? Word of God. The other translation, Word of Christ. So, faith will arise if there is a word that you hear. Mo ba? Paano kung araw-araw pinapakinggan mo mga social media? How faith arise in you? Because the Bible tell us right now that faith comes from hearing. Pistis and rematos on logos. Yan po ang Greek word niya. Because logos is logos Christos. It's the word of God. The word faith, the word hearing there, faith comes from hearing. In the Greek word kasi, tatlong sound and then describe. Okay, number one is the phonetics. Kaya nga, cellphone. Diba? iPhone. A thing that is talking. Diba? Phonetics. Sino po nag-aaral ng phonetics? Linguistic. The proper pronunciation. Phonetics ang tawag ko dyan. Pangalawang sound in the Bible is the echo. Echoes. Ano bang echoes? When you say into a mountain, your word comes back, di ba? Ang ganda ko! Hindi. Di ba? Gulat ka, di ba? Sabi na tayo, pogi ko! Hindi. Imagine, di ba? But you know what? What sounds that the Greek word used on the specific verse is about rematus. Rema. Nagagamit yan minsan sa malalang Tagalog. Nagrema ba ang sinabi ko sa iyo? Ibig sabihin, naintindihan mo ba ang sinabi ko sa iyo? Gets mo ba? So means, faith comes when you understand the will of God. Amen po ba? Kaya malabong magkaroon ng pananampalataya ang isang tao pag hindi niya naiintindihan ang salita ng Diyos. Kaya nga marami ngayon mga tao na may crisis of faith. And because of that crisis, what happened now to our situation, to our surroundings? Commotion yan. Gulo yan. Kasi bakit? Wala kasing pinatutunguhan. Sabi rin isang pastor, pag wala ka sa Diyos at wala kang acknowledgement sa Diyos, ang buhay mo parang buhol-buhol na tali. Natry niyo bang mag-fix ng sa mga tsaso dito ng buhol-buhol na sinugit? Di ba? Nasaan ba yung bulo nito? Napakahirap naman. Di ba? Parang lang daw ang buhay ng taong walang pananampalataya sa Diyos. Hindi malaman kung saan siya pupunta. Kaya lagi nilang kulang ang buhay niya. Lagi nilang walang lasa ang buhay niya. Successful naman siya. Maybe you need to have faith in the Lord. Let us discuss this Hebrews chapter 11, verse 6. Sabi ito, without faith, it is impossible to please God. Hindi sinabi na not hard or unlikely. But sinabi ng Bible, imposible. Napaka-imposible
na matuwa ang Diyos sa isang tao, sa isang grupo, kung wala silang pananampalataya. Para yung babae na tinutulak yung malaking bato. Napaka-imposible na itulak yan kung hindi gagamitan yan ng bulldozer. Tama ba? It's impossible. Kasi wala pa naman nakagawa niyan. Ganyan kalaking bato, itinulak ng isang babae? Wala. Maybe si Wonder Woman makakagawa niyan, pero hindi naman sa totoo. Pero kung gagamit ka ng malaking bulldozer, kaya itulak yan. So it is impossible. We need to do something right in order for us to become pleasing to the Lord. So what is really the biblical faith? Ito pag-usapan natin. Gusto kong i-clarify ito sa inyo. Ano talaga ang pananampalataya? Old Testament muna tayo. The Bible said in the Old Testament, because I researched the word faith in the Old Testament in English word, using King James Version. Dalawa lang po yung naitalagang faith in the Old Testament using King James Version. But NIV, he used a lot of faith. And of course, pumunta ako sa King James Version kasi nga ito ay medyo mas for me is for study purposes, mas credible po para sa akin. Ito, hindi ko sasabing in NIV not credible, but for me, is mas maganda na tignan ko ang King James Version. Plus, going to the original translation. Gusto niyo pong malaman ang original translation ng Bible? Mag-type lang po kayo sa Google. Halimbawa, Matthew chapter 4, verse 4, interlinear. Ilalagay po doon yung words at ilalagay po sa ilalim yung Greek word. At pag kinlik mo yung mga link doon, nandoon yung mga explanation kung anong ibig sabihin. How people perceive bread during Jesus' time. Sa atin kasi ngayon, ang bread, pandesal, pinasasaw-saw sa kape. Diba? That's how bread for the modern century. But bread in the Old Testament or in the New Testament is different perception. Bread for them is become their basic commodities. So, ang lain ba kaiba, di ba? So, doon, magkakaroon po kayo ng a little bit understanding. So, sabi doon in the Old Testament, the righteous shall live by faith. You know, I'm not master in English, but the word shall. Why the translation use the word shall, not will? When MacArthur said, nung siya po ay natalo sa Pilipinas noon, may sinabi siya. Ano sinabi niya? Di ba hindi sinabing, I will return? The word shall is nagbibigay ito ng diin na sigurado akong babalik. So, the Bible said that the righteous shall live by his faith. And here faith it is, the word faith is faithfulness or trust in God's promises. Meron kasi natin dapat maintindihan in the Old Testament view about faith and the New Testament for us about faith. Because in the Old Testament, faith for them is based on their covenant in the Lord. Based on the law that God given on them. Doon ang kanilang pananampalataya. Kaya nga maraming parusa ang Diyos sa kanila for after Joshua, dumating yung judges. Kasi bakit? Kinalimutan nila yung kanilang kasunduan sa Diyos. Na ipagkasunduan Diyos sa bansang Israel na sila ang magiging bayan ng Diyos at sila naman ay magiging Diyos niya. Yan yung kasunduan. Pero ano ang nangyayari sa mga sumusunod na henerasyon? Sila ay lumimot sa kasunduan. At ang kasunduan na yon ay ligan. Kumbaga may ano yon, may kumbaga tawag sa may stamp yon, di ba? Legal yun. Kumbaga may binili kang ari-arian at na-transfer na sa iyo yung titulo at meron kailangang seal yun from the government na nagsasabi na ito ay sayo na. At pag ang meron mang kumuha na iba, iyon ang magdidictate. Ganun pa yun sa Israel. May kasunduan sila. Ang problema,
lumimot sila sa kanilang kasunduan. Their faithfulness, they trust in God's promises, they trust in God's word are now become forgotten. At ano nangyari? May usapan tayo sabi ng Diyos. What happened to them? God punished them. God allowed them to be conquered by other nations. God allowed them to be die in the wilderness, in the place in which pinadala sila ng mga salot ng Panginoon. Why? Because of their disobedience to the covenant. That's in the Old Testament. That's how faith works on them. The other explanation is the word aman. The root meaning is confirm, support, or to be firm. When the Old Testament man said that I have faith in God, I really confirm in my heart that I will obey the covenant of God. That's faith. I will support, I will be firm, I will stand firm to what the Lord is telling me on that specific covenant. But when you leave and denounce the covenant, what is said to the law, then the Lord will hunt you. Again, hindi ka naman sumunod sa kasunduan. That's how faith works in the Old Testament. Again, related words. The other word is imuna. From the Hebrew word imuna, often translated as faith or faithfulness. So ano yung sabihin? Humihingi ng Diyos sa bansang Israel yung kanilang katapatan sa kanilang pinagkasunduan. Okay? Yun yung faith in the Old Testament. Ang Diyos, He demanded to become, the Israel people to become faithful to what they have been taught with. Napag-usapan nila kasi na ako ang Diyos nyo, ikaw ang magiging bayan ko. Napag-usapan nila yan. Lumimot ang bansang Israel. May kaparusahan ang paglimot. Di ba tayo nga minsan pag nakikipag-usap, sige bukas magkita tayo doon sa sa Frank Burger. Di ba? Tumawag ka. Nasa may gunja ko ng Frank Burger Hindi kayo nag-usap pala kung saan kayo. Nandito po ako sa Nandito po ako sa Gajong. Ang labo, at yun ang tawag na malabong usapan. Di ba? Nag-usap na kayo, pero hindi naman kayo nagkita. Parang ganyan, Panginoon, Lord. Sabi ni Lord, andito na ako. Ay Lord, sabi na ako usapan natin dito. Of course, God is more authority than the Israel. Siya ang higit na mas nakakataas. So dapat ang Israel nagsasubmit. But the problem, Israel, many times, they become unfaithful to their covenant in God. That's how faith works in the Old Testament. Kaya nga, meaning, sabi nito, more than belief. It's reliability, steadfastness, and trustworthiness. Yan po ang ibig sabihin ng faith in the Old Testament. Hindi lang siya basta doktrina, hindi lang basta isang paniniwala, kung hindi isa itong buhay na dapat nilang gampanan. Maliwanag mo ba? What is faith in the Old Testament? Okay? Gasya po ba? Faith in the Old Testament based on God's covenant. So ano ngayon naman yung faith sa atin ngayon? So now, in the New Testament, the word faith is from the word peace. Or the other word is pistion. The root verb is pistio, means to persuade or to trust. When you say persuade, what does it mean? Ano ibig sabihin ng persuade? Pag nagbebenta ka ng chocolate, businessman ka, anong ibig sabihin nito?
You are persuading people to buy your product. Di ba? And you do everything in order for you to sell that product to the people. Tama? Ang tawag doon, persuasion. Bakit? Kasi nga, naniniwala ka, you are believe that your product is first class. Tama? Persuade. Trust. Meaning, it is a conviction, trust, confidence, and loyalty. That's the New Testament faith. Sige, summarize natin. Parang ito yung sinasabi ng Bible. And without faith, conviction, trust, confidence, loyalty, it is impossible for you to please God. Ibig sabihin, ang paglapit sa Diyos ay may dapat kang maintindihan. Marami niya ako naukausap. Pray ka lang sa bahay ng pastor. Meron akong na-meet eh. Ba't mo kailangan mag-church? Pwede ka lang mag-pray sa bahay mo. Di ba? May sasabi nga na, masali ka gumagawa ng masama, pastor. Pagpapalain ka ng Diyos. Did really please God on your goodness, on your act of kindness? Have you confirmed in you that when you do kindness, God will be pleased in you? Satan can do that also. Do you agree with me? Huh? That Satan has a kindness. Do you agree with me? That Satan also has a kindness. You want to prove? Gusto niyo prove in the Bible? Huh? Come on. Parang nakataas ang kilay niyo Okay? Okay, open your Bible. Matthew chapter 4. I will prove to you how Satan is kind. Meron siyang pwedeng ibigay. And marami dito tumatanggap. Are you there? Matthew chapter 4. Verse 8. Ang sabi na? Nagkamali lang siya na nakausap dito. Kaya na-expose yung kanyang masamang balak. Pero kung ako siguro nakausap dito, baka ginrap ko na to Di ba? Pero mali lang kinausap niya sa Satanas Mali Basta natin. Matthew chapter 4 verse 8. Then the devil took him to the peak of a very high mountain and showed him the kingdoms of the world and their glory. Ano sabi doon? Ano sabi doon? And I will give you. You see? Mabait, di ba? Magbibigay siya ng yaman Di ba? Ang bait naman ng taong yan, talagang grabe. Lahat na lang ay binibigay para Not all kindness comes from the Lord. That's why we need to have a so-called discernment. Okay na kayo? Satan din, mabuti. He give. Kaya sometimes, not all act of kindness is good. But our discussion today is not because you give something, God is already pleased on you. No. The Bible is clear. Natutuwa lang ang Diyos sa mga tao na pananampalataya. Amen po ba? Clear ba yun? Kaya maganda na, nagbigay ka na at may faith ka pa, wow, double-edged sword yun. Pero kung nagbibigay ka lang dahil gusto mo lang ma-recognize ka, makita na magaling ka, mahusay ka, that's displeasing in the eyes of God. And if you displease the Lord, the giver of heaven, the giver of life, the Almighty, and if you displease, you will experience
wilderness. Just like many people today. Kaya nagkakagulo tayo sa Pilipinas ngayon eh. Tama ba? Kasi walang pananampalataya sa Diyos yung ating mga leader. Amen po ba? Kasi nagkakagulo. Kaya nagkakagulo ng mga tao ngayon sa mundo ito. Kasi bakit? Wala kasi silang faith sa Diyos. And the Lord is displeasing of them. Now, what now happening? Commotion. Pride after pride. No? Palakasan. Ano nangyari? Kaya nga dapat maintindihan natin. And without faith, sabi ito, without faith means conviction, pagtitiwala, confidence, and loyalty. It is impossible for you to please the Lord. It means when you come to the Lord, kailangan ayusin mo ang buhay mo. Amen ba? Sabi mo sa katabi, ayusin mo na kasi. Mas malakas ng konti. Pakiayos. Diba? The problem is, we are so much confidence that we are serving the Lord. Because, sa ministry tayo, napapaawit tayo, may ginagawa sa church, akala natin, napi-please the Lord. Now, we are now reminded that it's not what we do that pleases Him. It's what we have faith on Him. Clear po ba? Faith is a relational act. It's trust in God that expresses itself in faithful living. Amen po ba? Sabi yan po ni Adolf Scaler na nag-aral po about the New Testament, about faith in God. Yes, the book is so-called New Testament Study in Biblical Theology. That book is just written in, I think, 1839. Faith is a relational act. Ibig sabihin, pag lalapit tayo sa Diyos, mga kapatid, and other way around, dapat marunong kang kumilala sa Kanya. Amen po ba? Kilala mo dapat si Lord pag lalapit ka. Hindi dapat tayo basta-basta sa salita dapat ng My Lord Jesus. Ang tanong, kilala mo ba siya? Pag si Bongbong Marcos, pumunta tayo ng Malacanang ngayon. Kilala mo siya, di ba? Tama? Ang tanong, papasukin kaya tayo sa Malacanang? May katapat-tato sundalo ang harap sa atin doon. At kung pumilit ka pa, may kalalagyan ka, sabihin mo, kilala ko si Bongbong Marcos eh. Kilala mo. Question is, kilala ka ba niya? Eh what if, ang pupunta doon eh si Sandro, kanyang anak? Papasukin o hindi? Bakit? Para siya naman kilala si Bongbong Marcos ah. What's the difference? May relasyon sila. Tama? The same with God. Many, sabi ng Bible, called unto me, Lord, Lord, Lord. But I don't even knew them. Madaling magsalita kasi ng Lord eh. Madaling magsalita ng Jesus. Ang tanong, may relasyon ka ba sa Kanya? Titiwala ka ba sa Kanya? May kumpiyansa ka ba kay Lord? Loyal ka ba sa salita ng Panginoon? May conviction ka ba na gawin ang Kanyang kalooban? Kung wala yan, hindi ka pa kumikilala kayo. Faith is a relational act. It's trust in God that expresses itself in the faithful living. Ngayon, pag naintindihan mo yan, tanong mo sa'yo, may church ka o hindi? May church ka na kasi bakit? Ano pala, Lord? I want to be faithful in your ministry because it is your will. Kaya next tanong ko sa inyo, kailangan ka bang pilitin para pumunta ng church? Hindi na, kasi naintindihan mo na. Hindi ka na kailangan bisitahin, o pakainin pa sa labas para mag-church ka lang. Maraming mga church sometimes, binabribe nila ang mga tao, pumunta lang ng church. Mali tuloy yung konsepto. Akala nila ang church ay feeding program. Ito sa church namin, ang sasarap ng kape. May tinapay pa.
may gutom, hindi pumunta. Anong wala nang tinapit sa kape? Pasensya na. Di ba? Mas marami na sa kabila. Iniwan ka na. Faithful living in the Word of God. In Christ Jesus. Kaya dapat hindi struggle sa atin ang mag-church. Amen po ba? Kasi bakit? Privilege yan eh. Kung naiintindihan mo, pananampalataya mo. Pero kung tingin mo sa pananampalatang gawain ito ay isang religious activities lang, maybe nga yung pupunta ka na next day, sa kabila naman, or tulog mo na lang. Kaya yung magiging argument niya. Pero kung alam mo, naiintindihan mo, because of faith of the Lord, I need to support this body of Christ because I belong here. And I will do my best to contribute my strength and my knowledge na ang church na ito, na ang gawain na ito ay magiging masigla. Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya para maging part ako ng paglago ng simbahan ito. Dapat ganyan ang kaisipan ng bawat isang Kristiyano. Kasi bakit? Pag ganyan ka ng mga kapatid sabihin, naiintindihan mo lang pananampalataya mo. Pero hindi lang sinususuyo ka pa rin. Diba? Hindi ka napansin. Hindi ka nabigyan ng sharon. Hindi ka na bumalik. Diba? Kanali, di ba? Sabi nga, di ba, ang tayo mga Pilipino, may mga toxic attitude. Diba po ba? Ba't ka nag-react? Hindi lang ako din. Wala ya sa KCPC. Ayun mo ba? Nasa kabila yun. Diba? Wala sa KCPC yan. Amen. Pag naunawa na pananampalataya, sabi ko sa inyo, maraming gagawin ang Diyos sa buhay natin. Maraming ipapakita ang Diyos sa atin. We need to understand the faith that God wants us to be. Parang ang lang yan eh. Isang magandang kotse. Sino nakasakyan ng magandang kotse? Anong magandang sakyan ninyo? BMW, Ferrari, Bugatti, Mercedes-Benz. Walang kwenta yan kung walang gasolina. Ang tawag yan, display. Likewise, our talents, works, and effort means nothing if faith has not powering your relationship with God. Sayang, tapon ang husay, tapon ang katalinuhan, tapon ang pagiging magaling, no? Pagiging charismatic, tapon. Kasi bakit? Walang pananampalataya sa Diyos. So, ang ikinabang kaaway. Pero kung magkaroon ka ng tamang faith mo kay Lord, at mahusay ka na, pogi ka pa, diba? Pag angel, abay, asset ka ng gawain. Kumbaga, nasa iyo na lahat, Gerald, di ba? Anong umulan, nagkapugi at ikaw lang nakasalo, parang gano'n, di ba? Di ba? Without faith, our life is nothing. Even everything is in you. Remember, the wealthy man asking Jesus Christ, what is good? Ang sabi ng Panginoon, okay, sell your own possession and follow me. Sabi, follow me, have faith in me. Ang sabi ng mayaman, story, malungkot. Joyless. So maraming ganyan minsan sa church. Nalulungkot na silang umalis. Ito sila sabi ng Panginoon. Discipleship tayo. Magbasa ng Bible, ang dami na nalulungkot. Next is, because, sabi doon, everyone who comes to Him must believe, sabi niya ganyan, that He exists. Sa ibang translation, yung word exist ay umiiral. Ayan. Then ang Diyos ay nag-exist, umiiral, so ibig sabihin, meron siyang ginagawa. It means that faith to Him means person is seeking God, wanting to know Him, to pray, to worship, and to walk with Him. Ito ba yung ibig sabihin ng come to Him? Pag tayo lalapit sa Panginoon, dapat seeker tayo. When you say seeker, sino pa nawala na ng cellphone dito? At later on, nahanap nyo rin. Di ba, hinahanap nyo ng buong lakas, talino ninyo, di ba? Lahat ng isipan nyo, nag-reenactment ka na, saan ba ako bumaba, umupo, di ba? Nag-tumbling, di ba? Gumulong, dito lang yun eh. Di ba? Ginawa mo na lahat.
Tapos, alala mo, nasa bulsa ko pala. Di ba? Ganun, di ba? Ganun din tayo. When we come to the Lord and seek Him, we do all our best to know the Lord. It means there is an effort that we need to do. Kasi once you seek the Lord earnestly, pinapakita mo kasi na mahalaga siya. Tama po ba? Kasi kung nawala lang sa'yo piso, halimbawa nawala lang sa'yo bisbego, bibigyan mo ba ng panahon yun para hanapin? Ha? Wala, di ba? Bego lang yun. Ano ba magpili niyan? Eh nawala sa'yo 1 milyon na nakalagay sa sobre. Ano na ang gagawin mo? Kinikilabutan ka, namumutla ka na, saan na yung 1 milyon? Di ba? Tumataas na yung presyo ng dugo mo, yung nagpapalpitate ka na, di ka na makagalaw. Nawala 1 milyon eh. Kasi bakit mahalaga sa'yo? Dapat ganun din tayo kay Lord. When we seek the Lord, we seek Him earnestly. Kasi bakit? Pinapakita mo, Lord, karapat dapat kang pagbuhusan ng panahon. Amen po ba? Karapat dapat kang bigyan ng oras. Karapat dapat kang bigyan ng papuri. Kasi bakit? Mahalaga ka sa akin. Ano po sa FB, isang, I think this Chinese girl, nanay, tinutulog niya yung kanyang yung tawag doon, yung cart stroll niya, no? Tingin niya na wala yung anak niya, anak niya pa nasa likod. Di ba grabe yung alala niya? Hinahanap niya kung saan-saan na. Hindi niya alam yung anak niya nasa likod, dala niya pala. Parang si Miss ko noon, bago ako si Phoebe, nag-text ako sa kanya, delay yung text. Nakuha ko na yung anak ko sa kanya, nasa akin na si Phoebe, tapos yung bunso, pinaalaga doon sa ninang namin, nasa akin na. Tapos nabasa niya. Nakuha ko na yung bata, tapos nabasa na, ang sabi ko, nasa iyo ba si Phoebe? Aba, nag-unbroto na siya. Grabe. Parang nag-Spider-Woman ka na parang bigla niyang hinahawin yung mga tao. Nasa yung mga anak ko, di ba? At mahalaga eh. Kung ako lang nawala siguro, ay makakauwi yan. Di ba? Di ba? Dapat ganun tayo. When we seek the Lord, we do all our resources to understand what is the will of the Lord sa buhay natin. Amen po ba? Magbuhusan natin ng panahon. Ang bagay na yan. Kasi bakit? Pagpapakita lang kung gaano kahalaga ang Diyos sa ating buhay. Amen po ba? Amen. Praise the Lord. So, it implies that humility, coming to God, acknowledges His authority and our need for Him. The word comes doon, di ba? Who comes? Ibig sabihin, it implies humility. It suggests also intentionality. Kumbaga, yung pag-aanap mo talaga sa Diyos, sinasadya mo na gawin. Amen? Yung pagbabasa mo ng Bible, sinasadya mo talaga. Ang tawag diyan is intentional. Hindi na kung kailangan, okay, free ako ngayon, makapagbasa na ng Bible. Ay, bakasyon ko ngayon makapag-pray na. Hindi intentional yan. Ang intentional, talagang meron kang tinatawag na systematic schedule na itong oras na ito, oras ko, pananalangin sa Diyos. Oras ko, pagbabasa ng kanyang salita. Pag Sunday, oras ko naman pagsamba together with the brethren. Dapat walang gugulo dyan. Non-negotiable dapat yan. Kasi bakit? Yan ito, seeker. Pinapakita mo lang na mahalaga si Lord sa buhay natin. God invites us to come near. Faith is relational, not ritualistic. Tandaan natin yan. We're not doing rituals here. We're doing something na parang to grab the face of the Father. No. Faith is relationship. Ibig sabihin, ang relasyon kasi mga kapatid, ay pagkikilala yan sa isang tao. Tama ba? Kung gusto mo mas makilala ang isang tao, mas lalo mo dapat siyang samahan.
Puntahan mo sa bahay, mas makikilala mo siya. Kasi minsan, iba yung pinapakita niya in public, pero minsan iba din yung pinapakita niya pag private. Kala mo, friends kayo pag public, pero sa private para, kinukulang ka niya. Diba? Ang pangit talaga niya. Parang gano'n, di ba? Naiinis talaga ako sa bangs niya. Parang gano'n ba, di ba? It means faith is relational. Faith is very personal also. It's between you and God. Yung pagpunta niyo every Sunday, dapat ano na lang yan? Bunga na lang yan ng malalim yung pakikipag-ugnayan sa Diyos. Amen po ba? Yung paglilingkod niyo sa music ministry, sa pagbabasa niyo ng scripture reading, sa pagkanta niyo rito, sa pagtasyon niyo, dapat bunga na lang yan ng private relationship mo sa Diyos. At masaya kang ginagawa dapat yan. Amen po ba? Parang yung isang bata, yun yung anak ko noon, I think si Phoebe yata yun, punta kami ng children's pa sa Baguio na ano siya na dapa yata din. Nakagano sa akin. Umiyak siya, patugo sa akin na nakagano yung kamay. The same with us in our God the Father, na without hesitation, we are open our arms, running toward to His throne, na nakabukas ang ating kamay. Parang bata. Diba yung mga anak natin, hindi sila nagdududo na lumapit sa atin anytime, masaya man sila or sila ay nasaktan, diba? Ano nang iisip na nasaktan sila? They are coming to their parents. Sana ganun din tayo mga kapatid. Masaya man tayo o meron tayong problema, let's go to our Father in heaven. Dahil ang ating Diyos, mapagmahal po siya. Dahil ang ating Diyos, mapagbigay po siya. Dahil ang ating Diyos sa langit, mapagkalinga po siya. Kaya ano yung nagiging hadlang? Bakit hindi ka makalapit sa Diyos? What are those hindrances? Pride? Tapon mo na yan. Di ba kakinabangan niya? Ano pa? Self-reliance? Itapon mo na rin. Di ba sinabi na huwag na kayo maging confidence? No. If that is the hindrance going to the Lord, alisin mo. Our reliance and confidence not in ourselves, but is in to the Father in heaven. Amen po ba? Yan yung nais ng Diyos sa atin. The third is, and that He rewards those who earnestly seek Him. Napasadaman na kayo nito. The Greek word, phrase, earnestly seek, is from the Greek word exeto. Exeteo is an intense, okay? Kaya natatanong si Miss ko, bigyan mo ako ng intense verb. Sabi niya, anong phrase? Sabi ko, bigyan mo ako ng intense verb. Ano sabi mo kayo sila? Ha? May sinabi siya na intense verb. Ano ang intense verb na alam natin? When we say verb, that's already action. Diba? Tumalon ng malupit. Parang ganun ba? Diba? Diba? Pwede ba yun? Sa intense, diba? Niyakap ng mahigpit. No? So, yung word na earnestly seek Him is an intense verb. Not just look around for, but more, tingnan po natin. It implies to seek out with determination. I mean, when you seek the Lord, we are determined na ang ginagawa natin ay magkakaroon ng magandang resulta. At we are determined. Hindi ka nasisiraan ng loob, hindi ka basta luminong sa kaliwa o sa kanan. You are determined to do that. That's the meaning of seek earnestly to the Lord. Ano pa? Crave, to demand, to search diligently. Try nyo na bang mag-crave ng Filipino food? Ng tuyo? Minsan, di ba? Ng mangga, ng Indian mango, na panood mo lang doon sa wall mo, naglalaway ka na, ay, grabe, ang sarap ng mangga. Di ba? Umorder ka na. Tapos ang dumating sa'yo, bilon pala yun, yung pindot mo, hindi mangga. Nagsisi ka ulit. Di ba? Have you tried to crave something? Di ba? Pag gutom na gutom ka, parang ang itang ulo mo, pag hindi mo makain yung dapat mong kainin,
Dapat, yun yung intense, sinasabing intense word. Pag gutom na gutom ka, nakita mo yung favorite mong adobo, anong gagawin mo? Uupo ka agad. Di ba? Minsan, wala nang hugas-hugas ng kamay. Pinipilo tayo, kain agad. Di ba? Kasi ba, gutom ka eh. Kaya sa pag gutom na gutom ka, kung saan ka na lang, ako na lang, pagkain makita mo, kakainin mo na. Dati hindi ko kumakain ng yung tusira, pero dahil gutom ka, napakain ka tuloy. Diba, napilitan ka, gutom na ako kasi pastor. Diba? Yung ibig sabihin ng crave. Dapat ganun tayo when we seek the Lord. Para siyang pagkain na hinahanap mo sa buhay mo. That you are doing all your effort just to know and seek the Lord. To desire something, to be deeply, that is leads to persistent action. Kasi bakit? May pangakong Panginoon dito. And that He rewards those who earnestly seek Him. So ibig sabihin, may standard si Lord when He rewards His people. Amen ba? Gusto ba rin na reward? May standards, Lord. You need to earnestly seek Him. Baka ito na yung solusyon ng problema natin, mga kapatid. Kailangan lang natin magbuhos ng panahon para alamin ng Diyos. At lahat ng bagay ngayon ay kusang magkakaroon ng solusyon. Baka ito na, yung hinihintay natin solusyon ng ating buhay. Seek earnestly the Lord. So God is not hiding. He wants to be found. Hindi mo talaga malayo ang Diyos. Ang Diyos, malapit lang. Just sabi nga, ang layo ng Lord, isang way of prayer. Malapit lang ang Panginoon. It's between your mind and your heart. That's it. Amen ba? Hindi malayo si Lord. He's a far God. Malapit lang siya. Pero nakakalungkot, ito yung katotohanan. Sabi dito sa Romans chapter 3, verse 11 and 12, no one is truly wise. No one is seeking the Lord. Because of people now is deviating now to the faith in God, what is now happening to our surroundings. What is now happening to our community is also commotion. Magulo na ang ating mundo kasi bakit? Ang mga tao ay lumalayo na sa dapat nilang ginagawa at hanapin ang Diyos. Sabi lang, all become useless. No one does good, not a single one. Kaya yan ang nagbibigay ng kaguluhan sa ating mundo. Tayo rin, pag tayo lumalayo na sa paghanap sa Diyos, nagiging magulo na rin ang ating kaisipan, ang ating puso, ang ating buhay, at even ating mga desisyon, hindi na nagiging maganda. Kasi bakit? Lumalayo ka na sa dapat mong lakaran. Kaya dapat patuloy tayo maghanap sa Panginoon. The good thing is, He rewards pursuit, not perfection. Hindi mo kailangan maging perfecto sa harapan ng Diyos. Alam niya yan, na meron tayong kahinaan. Pero dapat, alam din ng Panginoon, pinapakita mo sa Kanya that you are willing to pursue Him in spite of your limitations, in spite of fragility, in spite of your humanity. Ipakita mo, Lord, I need you. Mahina ako, pero Lord, kailangan kita. And I will do all my best para lang makilala kita. And He reward that kind of person. Ngayon nabigyan ko ng illustration about the lost wallet na mahalaga. We will do our best to seek that wallet. Kasi bakit? Mahalaga siya. The same with the Lord. When we seek the Lord, let us seek God with all our heart. Panginoon, mas gusto pa kitang makilala. Panginoon, mas gusto pa kitang mapaglingkuran. Panginoon, mas gusto pa kitang mayakap, maintindihan. Tulungan po ninyo ako. Gabayan niyo po ako na mas maunawaan po kita. If that your prayer, ang Panginoon ay hindi siya magagawa. What is the main truth? God is not asking you to be perfect. He asking you to trust Him,
Come to Him, believe He is near, and keep seeking on Him. Amen po ba? What truly matters is, stop trying to impress God. Focus on trusting Him. Walang pwede magpa-impress sa Panginoon unless you have faith on Him. Draw near to God in prayer even when you are weak. Live like He's present because He is. Mamuhay ka na. Kahit minsan parang feeling mo spiritually dry ka, psychologically parang feeling mo parang hindi maganda ang araw mo ngayon. No, live like God is with you. He's present all the time. Pursue Him sincerely, not casually. Don't be a casual Christian. Amen? Don't be a casual Christian. So we say casual, church naman, diba? May ginagawa naman sa church. No, don't be casual. In your private life, sincerely seek the Lord. Tapos na po tayo. We don't need more religion. What we need is more faith and the good news. Hindi kailangan na maraming alam sa religion. It's just one thing. Your faith in the Lord. Because the Bible said, without faith, it's impossible to please the Almighty. God meets you where your faith begins. So kailangan mo ma-meet si Lord pag nag-arise na ang faith mo sa Kanya. Amen? Why? Because it pleases you now. So what does God really want from me and thou? Is to live by faith. God called us for this wonderful platform called Christianity in order to display His goodness, to display His greatness, and to display His power in our life. Kagaya nga nung Saturday, di ba, ang ganda ng aming devotion? Ano yung title ng ating devotion? Diba? Weak but chosen. You know what? God knows that you are weak. Alam na Panginoon na mahina talaga tayo. Pero ang Panginoon, pinili ka pa rin. At yung pagpili ng Diyos sa atin, napaka-espesyal mga kapatid. Means when God chose you, means you are very special. Amen po ba? Let's all stand up and let's pray. Hallelujah. And we sing one more time, yung napakabuti mo. Gawin po natin isang panalangin sa Diyos. Dahil ang ating Panginoon ay hindi matapos-tapos ang kabutihan sa ating buhay. As a response to the message, let's sing this song, Napakabuti mo, Panginoon. Prepare our hearts and let's worship our Almighty and sing this song from the bottom of our heart. Hallelujah. Oh, we give you praise, Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Yes, Lord. We come to you right now. And as we sing this song, Lord, we offer our holy name. Lord, let faith arise in our heart, O God. Hallelujah. Oh, we give you praise, O God. Napakabuti mo, Panginoon, sa buhay mo namin, sa buhay mo namin. And through this song, Lord God, may express muli namin sa iyo kung gaano ka naging mabuti sa aming buhay.
lumalapit kami sa iyo, Panginoon, dapat dala po namin ang pananampalataya na kung saan doon ka nalulugod. Lord, let faith arise into the hearts of people right now. In